Sa White House, inamin na nila ang kabiguan ng estratehiya nila sa Iran. Sa ngayon, masigasig ang koponan ni Donald Trump na makipagkasundo sa Iran para sa isang bagong kasunduang nuklear kahit may umiiral na kasunduan noong panahon ni Barack Obama na gumana hanggang umatras si Donald Trump. Madalas binabatikos ni Trump si Barack Obama tungkol sa kasunduan sa Iran. Pero ngayon, ikumpara natin ang kanilang mga posisyon. Ano ang naging kasunduan sa Iran noong panahon ni Obama at anong kasunduan naman ang maaring makuha ni Donald Trump sa Iran? Totoo bang mas maganda ito para sa Estados Unidos at mundo kaysa kasunduan noong panahon ni Obama? At ang pinakamahalaga, sulit ba ang bagong kasunduan ni Trump kapalit ng isang digmaan? O pwede namang iwan na lang ang kasunduan ni Obama? Sa madaling salita, ikumpara natin sila. Napaka-interesante nito. Ako si Alexi Picher. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News, nasa video description ang link. Parehong sina Barack Obama at Donald Trump na naging presidente ng Amerika ay humarap sa parehong kaaway, ang Iran. Pareho silang may layunin, bumuo ng kasunduan. Ngunit si Obama ay pinili ang diplomasya, si Trump naman ay digmaan. Nakipagkasundo sina Barack Obama at ang pandigdigang koalisyon sa Iran na isuspinde ang programang nuklear nito sa loob ng ilang dekada. Hindi ito nagustuhan ng marami, lalo na ng Israel at punong ministro Netanyahu na tingin nila ay pabor ito sa Iran. Si Donald Trump, ilang taon matapos sirain ang kasunduan ni Obama at madismaya sa negosasyon sa bagong kasunduan nuklear, ay nakipagsanib puwersa sa Israel at nagsimula ng digmaan. Di tulad ni Obama, hindi kumonsulta si Trump sa mga kaalyado sa Europa at gitnang silangan. Nalaman lang nila ang digmaan matapos itong magsimula. Pero hindi naging ayon sa plano ni Trump ang digmaan. Naabot ng Estados Unidos at Israel ang layunin nilang pahinain ang hukbong katihan, hukbong dagat at missile capability ng Iran. Nananatili pa rin sa bansa ang mga nuclear na material ng Iran at nakuha ng Islamikong Republika ang kontrol sa kipot ng Hormuz na nagbigay sa kanila ng bagong kapangyarihan sa pandigdigang ekonomiya. Pero sa huli, nauwi pa rin ang lahat sa negosasyon. Bihira magsalita si Trump tungkol sa Iran nang hindi binabatiko si Barack Obama at ang kasunduang nuklear noong 2015 na opisyal na kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action. Noong Marso 26 na yung taon, sinabi ni Trump at ito ay CP, si Barack Hussein Obama, ang ginawa niya nang pinirmahan niya ang kasunduang nuklear sa Iran ay binigyan sila ng kalayaan, ng kapangyarihan pagdating sa sandatang nuklear. Pinili niya ang Iran kaysa Israel at iba pang mga bansang tutol dito. Noong 6 ng Abril, inulit muli ni Trump ang parehong naratibo. Sinabi niya na si Obama raw ay gumawa ng kasunduang nuklear na naging kapaki-pakinabang para sa Iran, ngunit hindi naman nakatulong sa Israel. Mahilig din ikwento ni Trump na noong pinirmahan na kasunduan ni Obama, nagpadala ang Amerika ng eroplano na may dalang malaking halaga ng pera sa Iran. Sabi niya, $400 milyong ang cash. Totoong nangyari ito, pero pera ito ng Iran na dating na-freeze sa kanluran. Ipinapakita ito ni Trump na parang nagpadala ang administrasyon ni Obama ng $400 milyong na cash sa mga Iranian gamit ang maleta kapalit ng pagpirma nila sa kasunduan. Ayon kay Trump, nagawa raw ng Iran na kumita ng bilyon-bilyon sa pagbebenta ng lanis at madalas niya ring ipanumbat ito kay Obama. Pero lahat ng ito ay maaring maging balewala lang kumpara sa mga bayad na maaring hingi ng Iran kapalit ng pagtigil ng digmaan. Ang mga bagong pundo na ito ay maaring kabilang ang mga bayad na kinokolekta mula sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz, pera mula sa mga na-unfreeze na assets, at syempre, kita mula sa pagtanggal ng mga sanksyon. Paalala lang, si Donald Trump na pumuna kay Obama sa pagtanggal ng sanksyon sa Iran ay nag-alis din ng sanksyon sa langis ng Iran bilang bahagi ng digmaan. Bilang bahagi ng digmaan, hindi bago, hindi pagkatapos, kundi habang nagaganap ang digmaan. Pero ano nga ba ang laman ng kasunduan ni Obama sa Iran?
Nilakdaan ang kasunduan ng Iran, 5 permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, Estados Unidos, China, Rusya, Pransya, United Kingdom, pati Germany at European Union. Ibig sabihin, mahirap sabihin na ito ay kasunduan lang ni Obama. Hindi, ito ay kasunduan ng buong kolektibong kanluran kasama pa ang United Nations Security Council. Sa kasunduan, nangako ang Iran na lilimitahan ang nuclear ambitions at maglagay ng limitasyon sa uranium enrichment at payagan ng IAEA inspectors na magsagawa ng mga inspeksyon sa mga pasilidad nito kapalit ng pagtanggal ng ilang parusa sa kanilang langis at pag-unfreeze ng mga asset ng Iran. Noong panahong yon, labis na nabahala si punong ministro ng Israel na si Netanyahu kaya noong 2015 ay nagtalumpati siya sa Kongreso ng Estados Unidos upang hilinging wag ituloy ang pagpirma sa kasunduan. Noong 2018 inilabas ni Trump ang Estados Unidos mula sa kasunduang ito sa kanyang unang termino bilang Pangulo. Bagamat sinikap ng ibang bansa na ipagpatuloy ang kasunduan, nilabag ng Iran ang mga kondisyon kaya nabigo ito kahit pa may mga pagtatangkang buhayin ulit ang negosasyon mula kina Joe Biden at sa ikalawang termino ni Trump. Sinimulan ni Trump ang digmaan laban sa Iran nang mabigo ang negosasyon sa bagong kasunduang nuklear. Matapos ang mahigit isang buwang digmaan, sinusubukan muli ni Trump makipagkasundo sa Iran para sa sariling kasunduan. Sa madaling salita, balik na naman tayo sa negosasyon. At dito mahalagang tandaan na noong 2018 nang inilabas ni Trump ang Estados Unidos mula sa kasunduan na pagpasyahan ng IAEA at na napakahalaga ng komunidad ng intelihensya ng Estados Unidos na habang umiira lang kasunduan ni Obama, hindi talaga nagsikap ang Iran na gumawa ng sandatang nuklear at sa pangkalahatan ay sinusunod nila ang mga limitasyong itinakda ng kasunduan. Patuloy pa rin nilang sinusuportahan ang mga teroristang grupo at pinananatili ang kakayahang bumuo ng mga balistikong misil. Isa itong marupok na kasunduan pero gumagana ito. At isang taon matapos talikuran ni Trump ang lumang kasunduan, muling pinaigting ng Iran ang kanilang nuclear program, patuloy na nagpayaman ng uranium at nagdagdag ng mga nuclear facility. Kasabay nito, iginiit ng Iran na hindi sila gagawa ng sandatang nuklear. Ang pangunahing pagkakaiba ni Trump kay Obama, imbes na limitahan lang ang pagpapayaman ng uranium, gusto niyang tuluyang itong talikuran ng Iran at ibigay lahat ng naipong uranium sa Estados Unidos. Dahil sa digmaang tinasimulan ng Estados Unidos at Israel, napagtanto ng Iran na may kapangyarihan sila sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagkontrol sa Strait of Hormuz. Dinaraanan ng humigit kumulang ikalimang bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at natural gas at ikatlo ng pandaigdigang export. At ngayon, ang usapin tungkol sa kasunduan ay biglang lumipat mula sa nuclear program patungo sa issue ng pagkontrol sa Strait of Hormuz. Napagtanto ng Iran na dahil sa digmaan, pwede silang kumita ng malaki mula sa strait na ito. Kahit na $1 lang kada bariles ng langis na dumadaan sa strait, gaya ng naunang sinabi, i-multiply mo yan sa 100 barko na dumadaan araw-araw sa strait. Makakakuha ka ng malaking halaga na di lang sapat para sa mabilis na pagpapanumbalik ng hukbong sandatahan ng Iran, kundi pati sa modernisasyon nito. Ibig sabihin, si Donald Trump ay sobrang hindi natuwa na noong 2015 ay na-unfreeze ang $400 milyong para sa Iran bilang bahagi ng kasunduan, kaya dinala niya ang sitwasyon sa punto na ang Iran ay posibleng makakuha ng bilyon-bilyong dolyar na parang galing lang sa wala. Pero may pagkakataon ba na hindi magsimula ng digmaan? Sa totoo lang, walang nakakaalam nito maliban sa mga lumahok sa negosasyon. Pero isang araw bago simulan ni Trump ang digmaan, si Al-Busaydi, ang Omani na tagapamagitan sa negosasyon, ay nagsabi na pumayag ang Iran na isuko ang kanilang mga reserba ng enriched uranium at hindi na may babalik na babaan ang antas ng enrichment nito sa mas mababa pa kaysa sa kasalukuyang antas na halos sapat na para makagawa ng sandatang nuclear. Handa na raw magbigay ng konsesyon ng Iran. Sabi niya na yon nag-enrich kami handang 60%, pero bababaan namin ito at hindi nalalakasan ang enrichment. Yung na-enrich na hanggang 60%, kunin nyo na, pero ayaw naming talikuran ang ideya ng enrichment. Ibaba natin ang antas, MGT na lang ang magsuri. Pero may isang interesting na ideya dito.
Ikinuwento ng opisyal ng Oman at iba pa na sinabi ng sugo ni Donald Trump na si Steven Witkoff na naniniwala ang Iran na may hindi matatawarang karapatan sila sa pagpayaman kaya tumatanggi silang makipagkompromiso. Ibig sabihin, ganoon nila ito naintindihan. At ngayon, may ilang eksperto na nagdududa kung naintindihan ba talaga ni Steven Witkoff kung anong mga kompromiso ang handang gawin ng Iran. Dahil di umano pumayag ang Iran na bawasan ang antas ng pagpayaman para mas lalo pang lumayo sa paggawa ng sandatang nuklear. Maaring inisip ni Witkoff na ang pagpayaman ay humahantong sa paggawa ng nuclear bomb pero hindi yon totoo. Sasabihin ko pa, napakaraming bansa sa mundo ang nagpapayaman ng uranium kasi kailangan ito para sa pagpapatakbo ng mga planta ng kuryente. At malinaw naman yon. At sinabi ng Iran, sige, bababaan namin ang antas na yan. Bababaan talaga namin ito ng husto at itong napayaman na, kunin nyo na. Sabi ng mga eksperto, maaring hindi naintindihan ni Witkoff ang usapan. Lumipas na ang 40 araw ng digmaan, ngunit pareho pa rin ang pahayag ng rehimen sa Teheran. May legal na karapatan ang Iran magpayaman ng uranium. Para sa programang pang-enerhiya na hindi nangangahulugan ng paggawa ng sandatang nuklear. Ano ang kinalabasan? Sa huli, tulad noong kay Barack Obama, iginigiit pa rin ng Teheran ang pagtanggal ng parusa sa langis ng Iran na pansamantalang ginawa na rin ni Trump. Ngayon, gugustulin din ng Iran gawing opisyal ang kontrol nila sa kipot ng Hormuz na magbibigay sa rehimen ng mas malaking kapangyarihan. At higit pa, kahit kumpara nung bago pa ang kasunduan ni Barack Obama, ang kasunduang yon ay matindi ring kinokritika ni Donald Trump. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Alam nyo na kung ano ang dapat gawin, maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon. Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechenyu, may link sa video description. Nagpo-post kami ng mga agarang balita sa sandaling matanggap namin ang mga ito. Ingat palagi, paalam.